lang ito sa araw. Ang gayot-gayot ng pagkain. Gayat. Kainin ko lang ito kasayang. Kape tayo. Yung pagkain. Gayat. Kainin ko lang ito kasayang. Kape tayo. Ako po si Aurora po, 7 years old. Ikaw tay, anong pangalan mo? Kusilito. Ilang taon na po kayo? 59. Ako po ay may sakit, hindi po ako nakakalakad. May 5 taon na to, hindi man ako makapagpagamot kaya wala hanggang perang pangpagamot. Dito lang po ako sa kubo, nakaupo, hindi ako makakatayo. Ilan po ang anak nyo, nay? Ito po sila, contraction, sapat lang dito sa pagkain, nakikita. Pag walang pagpanay ulan, wala nang pasok. Lahat po ba yun, nay? May pamilya na? Wala po. Nag-aral pa po yung dalawa. Eh, saan po sila nakatira? Diyan po yung dalawa, isa na sa Tanay, isa na sa nasa Quezon. So, hiwalay-hiwalay na po sila? Hiwalay po, isa na sa probinsya. So, dalawa na lang kayo ni tatay na dito? Kami lang po yung dalawa dito. Hindi na po talaga ako makatayo kahit nahawak po ako sa kahoy o sa doyan, hindi po talaga ako makakatayo. Talagang ito hindi malambot talaga na parang gulay siya na nalanta. Kahit gusto ko mang gagawin, hindi ko magawa dahil hindi man talaga ako makatayo. Tagal na po ito. Ano po bang sakit yan, nay? Hindi ko po alam, basta lang po ganito ito. Unti-unti siyang namamanhid. Tapos, hindi na siya nakakatayo. Lagi na lang akong bababa ganito pag saan kami pupunta. Kasi di naman ako makalakad. Yun lang po. Hindi niyo po ba pina-check up sa doktor? Hindi din po kasi wala po kami pirang sapat pa doktor. Sapat lang po sa pagkain namin araw-araw. Ito sir, naghahanda na ako ng mga gamit ko sa trabaho. Papasok na ko sa trabaho. Ano naman trabaho mo, tay? Stillman. Stillman. Hindi, round din, mag-carpintero, magmason. Magkano ang araw mo? Mura lang. Nasa lang yan? 600. 600 lang isang araw.
sa init. Walang magawa. Kalat, kalat. Yan ka lang. Lakas mabig. Yan. Kalat. Yan ka lang. Lakas mabig. Yan. Pag ako po, sir, nag-CR, dyan lang po ako sa papag, may balde sa ilalim. Sige lang akong igod-igod papunta doon sa Sintaihan. Ito na po, ano na po ako. Pag ako po, sir, nag-CR, dyan lang po ako sa papag, may balde sa ilalim. Sige lang akong igod-igod papunta doon sa Sintaihan. Ito na po, ano na po ako. Ganito lang ako. Igod-igod, ganyan. Hala. Ganito lang. Ang hirap. Yan, ganyan lang ang kalagayan ko. Ganun po pa ako. Pagkatapos, ganun na naman ako ulit. Magbihis tayo lang ito. Ito lang muna, oh. Alin? Oh. Ay, pahala ko dyan kung ano. Muna, oh. Puro na dito. Bali, ilang taon yung mga anak mo, nanay? Ang isa, 27, may 23, may 20, may may 19, mayroong 16, 12 anyos. Dami na. Pero dati ano bang trabaho nyo, nay? Dati ang trabaho ko po na mamasura, nagtataba sa bukid, mag-harvest ng mais, magtatanim ng mais, kamuti. Sari-sari po basta nasa bukid lang. Hindi na po ako nakalakad, kaya hindi na ako makakapagtanim ng mga gulay yun. Mga talong. Anong gulay na pwedeng amaanin. Ayan, lalagay sa kariton. Kaya,
Galing, pasok na ako ha. Huwag ka alis dyan. Huwag ka maglakad. Hindi na lang ako talang lulukuhin mo pa. Sino magbabantay sa kanya, tay? Wala, ako Yan lang. lang. Dami namang dumadaan yan. Wala naman nadaan dito mga kakilala. Paano kung may kailangan ka na, sinong ano? Ito po, ginagamit ko. Sinusungkit ko na lang po pag ganun-ganun. Yan, ganyan. Siguro kung may doble pa ako, may isang damit pa ako. Bago mabasa. Alaga, alas 11 ako uwi. Pagbalik ko, mag-alaga sa kanya, magpakain. Tapos hirap ng buhay. Maano sa init. Kaya nga hindi kapag ano pwedeng wala man tayo pinag-aralan nga mag-engineer. Sa construction na lang. Dati nagtatrabaho ko sa malayo. Pag dating ko mga isang linggo o dalawa, wala na. Dumi na ng ano niya. Ako na nagtatapon ngayon, araw-araw. Nalilinisan ko na siya. Kasi dito na ako sa malapit. Nagtatrabaho. Malayo, hirap. Kahit pagligo, hindi siya makaligo. So, walang mag-iigib. Ayos na ngayon. Kahit mahirap. Hindi masyado. Saka, matakaluwag na. Press cooker yung tisong pahiram. Mamaya na, tanghali. Hindi ako nakaalis. Pagkuha ng manok doon sa Alabang. Walang natira. Magkano lang yung sinahod kong 5 araw? Kayo 3, ha? Kayo? Hindi, Martes na yun. Ha? Di ba Lunes hindi kayo butuhan? Hindi naman nakapasok. Yan ang ginagawa. Pag layout yan, pagbuo, iba rin nagbubuo. Yan ang taga-ano yan. Taga-sintada, tapos iba naman bubong. Yan, ano na yan dyan. Ano lang talaga sa init, hirap. Pagpi sa init. Wrapping eh. Para magkapira nung no? Oo. Eh, sa pagnakaw tayo, wala.
tamad ano ka. patay ng batas, kalaban. Wala ka hindi ka mabuhay. Tamad-tamad, no? Marangal na lang ang trabaho. Oo. Sa mixer. Pag nagbuhos kami, ganyan. Isis ka na. Yung dati ko sa trabaho, kinuha ko. Kinuha mo? May buta pa nga ako doon. Itong ginagamit sa mga kumpanya. Lagay natin sa yung kusilyo. Yung pagkado. Magbuhos pa naman doon, no? Ito lang yun. Hindi. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyang bahay tayo? Pag hindi kumama sa luto. Siguro mga ano yatan daw dito, baka mga 200 daw ba? O 300. Wala naman siguro milyon yan. Talaga yan. Kasi wala namang islab sa loob yan. Ito, barracks niya tayo. Hindi na nakita yung martilyong kahoy. Talaga yan. Talaga yan. Sana mabuhay talaga yan. Pag tinago,
Sobra init pa yan, oh. Ano yung mahirap dito sa inyo, tay? Ano yung mahirap dito sa trabaho niyo? Maghalo, magbuhos. Mahirap yung mga ganito lang. Dito lang, ganyan lang. Para ka lang naglalaro. Magbuhos kay ano. Kahapon, anong ginawa niyo kahapon? Pumasok ako. Sa gabi, sila yata ang pumasok kahapon. Ganito, para naglalaro lang. Pero kapag buhusan na, Ayan. Siyempre, ano ko ng puro siminto. yung halo na. Uwihan ka. Eh, paano si nanay doon? Okay lang si nanay doon. Oo, uwiin ko yun, mga ano na, mga alas 11:30. Pagkakain. So let me get this straight. Dinedeport ni Trump ang mga brown-skinned asylum seeker na may legal status to stay in the US, and then at the same time, siya naman ay tumatanggap ng mga white-skinned / Caucasian South African refugees kuno, mga white-skinned na mga tao na kababayan ni Elon Musk. Double standard ba? O dahil ayaw lang talaga ni Trump at ng kanyang mga goons sa brown-skinned na mga tao? Ano kaya sa tingin nyo? Napakalaking ipokrito niyang Trump na yan at napaka-racist din. Gustong isuspend ni Trump ang habeas corpus. Ang ibig sabihin nito gusto niyang alisin ang due process. Gusto niyang mawala ng karapatan na i-challenge ng mga inarestong tao ang dahilan kung bakit sila inaresto at ipiniit. Mga katoto, malinaw na sinasabi sa konstitusyon na ang habeas corpus ay karapatang pangtao. Ang pag-suspend sa habeas corpus ay paglurak sa konstitusyon at sa karapatang pangtao. Mga katoto, ang diktadorya sa Estados Unidos ay nag-umpisa na. Mga katoto, alam nyo ba na si Donald Trump ang may worst approval ratings sa loob ng 100 days na panunungkulan bilang isang presidente sa kasaysayan ng bansang Amerika? Mga katoto, simula nang naging presidente si Donald Trump ay bumaba ang value ng US dollars. Nung panahon nga ni Biden umabot pa nga sa 59 Philippine peso per US dollar ang palitan. As of now,
nasa 54.95 lang ang palitan. Alam ko at nauunawaan ko to dahil ako ay regular na nagpapadala ng US dollar sa Pilipinas through remittances. Patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan at bagsak na turismo sa bansa. Sige, Donald Trump pa more! Donald Trump pa more! Alam nyo ba mga katoto, na maraming farm owners ngayon sa bansang Amerika, lalo na sa state of Florida, ang nag-i-struggle? Marami nga sa mga pananim nila sinisira na lang dahil wala silang ma-hire na pickers. Walang US citizen ang gustong magtrabaho sa farm at kung US citizens man ang i-hire nila hindi nila kaya ang pagpapasahod. Ang sabi nga ng maraming farm owners kung mag-hire sila ng mga US citizens mas malaki pa ang gagastusin nila kumpara sa kikitain nila. Sa net na kikitain nila. Especially ngayon na mahigpit ang kompetensya against Mexico. Dito kami nagkaigib ng tubig kasi pampaligo, hindi naman ito mainom Hindi pwedeng mainom tayo? Hindi pwedeng mainom to. Pampaligo lang. Diyan ka lang magbuhok. O dito na talaga ako magbalik. Sabon. Ito gani. Ito pasakuan. Mabasa itong karton dito. Yan. Ano yung ulo ko? Butang shampoo. Natapos ako. Laya ka.
Busan kunti. Ayun na, yun. Ay, matigaya ko. Ito na. Sino ito nakabula? Eh, basta gusto sa. Eh. Bugi, kahit hanggang muli. Kailangan ito ng shampoo marami. Ilagay. Oh, kunti lang. Kapag na ito na. Ala, makahaw na yan. Mamaya na yun. Ba't sasabunan pa yan? Hindi man yung sabon ng ulo. Pababa. Ano sa likod. Wala kami sariling CR. Ganito lang bahay ang CR. Huwag ng bahay. Sobrang hirap. Eh paano yun tayo pag ikaw CCR ka saka sumi-CR? Doon sa kabila. Nag-CR ka na lang? Oo, siya malang ang nakabalde. Hmm. Hindi mo pwede magbalde rin ako. Nakakalakat naman ako. Ito, sa braso ko. Samat ko ha. Eh, ano yun ito? Samat ako dyan. Ito na. Ito sa ilalim. Sige. Ayaw ko yung nanigas ang paa ko. Na, may push na. Naninigas na. Huwag mo pilitin pag nanigas. Ha? Tama na yun. Ito ko rin. Okay na. Sige, busan mo dito na. Yeah. Mabasa na yung liban. Nahulog na yung damit. So ito yung gilid ng bahay niya tay. Ito. Ito lang. Yan lang, ganyan. Eh ano tatay pinagtatayuan ng lupa na to tay sa inyo? Hindi, yung may-ari ito yung lupa na pula. Ito. Pero na, nakatingin ang may-ari dito, baka daw ibigay ito. Ah, Titignan siguro kami. baka sakali na ibigay sa inyo. Naawa sa kanya. Hanggang ito yung sakupin doon. Tindahan na yun. Isa lang may-ari. Ito papunta doon. Wala rin kayong kuryente tay. Wala.
Isa. Tubig. Nasikaso ko siya, galing ko sa trabaho, balik na naman para makaligo. Mamaya uwi na naman ako para makakain. Ay, hindi mo kaya, Nay, na ikaw mag-isa? Kaya ko ho, sirado lahat ko dito. Mm. Kaya ko kung maligo. Basta may tubig lang po ako. Mm. Pag wala pa akong tubig, hindi ako makakaligo. Ah. Maabot ko naman ang dapat kong abutin. Kasi mayroon naman akong ginagawang panungkit. So dito na rin pala kayo nagluluto, Nay, no? Dito na nagluluto. Tapos tubig, andito na rin. Kasi mga gamit nyo, damit, Yan, nagkalat-kalat. Tupiunan pa. ayan. Sampay ko na yung mga ibang binabat. Sampay ko na kayo. Uminit na, di na may ulan. Kung ulan yan, hindi ko yan makuha. Yan. Wala, sige. Bahala ka. Suyo, bitaw, nag-isang buwan na yan dyan. May tanong ako sa inyo mga katoto. May tanong ako. Alam nyo ba kung ano ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika? Alam nyo ba? Well, kung hindi nyo alam, sasabihin ko sa inyo ngayon na. Ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika ay education and entertainment. Aha, education and entertainment. Ngayon, under sa entertainment ay tourism. Aha, tourism. Alam niyo ba kung magkano ang kinikita ng bansang Amerika sa tourism industry every year? Alam niyo ba? Almost $3 trillion each year, mga katoto. Yes, almost $3 trillion. Sa usaping education naman, mga katoto, the USA makes almost $30 billion each year from international students. Aha, uulitin ko the United States of America makes almost $30 billion a year from international students from all over the world. Aha. Pero ano ang nangyayari ngayon, mga katoto? Ano ang kaganapan ngayon, nowadays, mga katoto? Si Trump at ang kanyang mga goons ay parang isang wrecking ball. Winawasak nila, sinasabotahin nila ang education system sa Amerika at ang tourism industry. Aha, ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na
mga international students dinadampot off the streets, inaaresto without a warrant of arrest. Tapos ang dami mga kaso na mga international students kinakancel ang student visa nila without any notifications from the government. Tapos pag-usapan natin ang tourism, mga katoto. Ano ang ginagawa niyang mga hinayupak na yan? Ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa border. Ang mga turista hinaharas nila. Teka. Ang daming mga kaso, mga katoto, na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa airport. Marami sa kanila na A to A, airport to airport. Marami sa kanila pinababalik sa bansa nila. Marami mga turista dinedetain. Marami mga turista dinedetain for hours, for days, for weeks. Yung iba nga na-detained for 2 months, 3 months. Grabe, mga katoto. Kaya ngayon bagsak ang tourism industry. Kung ikukumpara mo last year, 2024, ngayong 2025 down ang tourism for 16%. Down siya ng 16%, mga katoto. Canada alone, mga katoto, down ng 70%. Aha, teka lang. Ang tourism, ang mga tourists coming from Canada ay down 70% ngayong taon na to kumpara last year. At uulitin ko ang tourism ngayon, international tourism, ibig sabihin yung mga turista na nanggagaling mula sa ibang bansa papuntang US ay down ng 16% kumpara last year.